Hello! And hi! Mapita sa mga kamisis natin sa Maguindanao at maong kabuas sa mga taga-Pangasinan. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid dito sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, Kwentong diskarte, tiyaga at pag-ibig. Kilalanin ang nag-viral na tindero, YB Towel. Tambay lang po ako, ganun. Kaya inait po nila ako na sabi ba, gusto mo magtrabaho, meron tayong alam na pagkakaitaan. Kaya ayun, sinama po nila ako sa pagtitinda ng tao. Walang uuwing malungkot dahil may pa-surprise tayo sa ating studio audience. Ang nakakuha ng ang swerte mo! Tayo! Showbay business na walang stress. Matututunan sa Mrs. Wais. 3-5, magkano ang kita? Dumoble po yung kita ko noon, Ate Coring. Tinangkilik po ng aming mga kapitbahay, nila kuko po, kami po pamilya, mama ko po, kapatid. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Naku, hindi pa po uso ang salitang trending, ay trending na daw ang lahat ng chika niya. Kaya naman, inaabangan ng lahat ang sasabihin ng marites ng barangay, Laila Chikadora. Splok na splok! Good morning, Ate Coring! Ay, ang ganda ng suot mo! You like it? I type it. I It's like so. it. Thank you to Grand House. Oh, naku. Thank you, Grand House. Ang ganda. Talaga? Yeah. Oh, alam ko na ireregalo ko sa isa Pasko. O, pwede mo namang mamaya na lang, Ate Coring. Hindi, sa Pasko. Okay. Guess mo, Besh? Yes, Naku, guess alam mo, ko, Besh, what? Alam mo, Ate Coring at mga kamisis, medyo naloka lang ang kamunduhan ng Reddit. Kasi meron sila mga binablind item tungkol Naku, sa... ang chichismosa ng mga nandyan. Natakangmos pa mga marites of social media talaga Ay, sila. nako, kahabla-habla. I know. Eto- Magdahan-dahan ka, ha? True, pero ito na nga kasing nakakatawa. O di, may pinagchichismisan sila na isang sikat na actress na nanalo sa isang reality show. Naku, mukhang nagpakasal na raw sa States at mukhang buntis kasi lumalaki ang tiyan. Nakita nila habang nagsasayaw. Baka naman marami lang kinain. Eto na nga ang nakakatawa. Oh. Puson lang pala. Okay, paano niya naman alam na puson lang pala? Kasi yung kaibigan ang nagsabi, hoy, hindi totoo yan. Parang kilala ko yung pinagchichismisan nyo, ha. Kasi di ba minsan nilalagay talaga nila yung pangalan? Oo. Kasi yung mga identity naman, yung mga nandun sa Reddit, hindi mo, may mga code names kayo, di ba? Oo. So, hindi sila mahabla. Okay. Pero yun nga, sabi, hoy, hindi si ano yan. Puson lang yon kasi nga, hindi naman totoo na nagpakasal na sila sa, ibang bansa. Minsan siya'y tahimik at walang masabi. Pero pagdating sa mga balitang kumakalat sa kalye, dyan siya hindi nagpapahuli ang poging tambay ng barangay. Ryan Santiago! Ate Coring, sorry, medyo wala ako sa mood ngayon. Nakikipagtalo kasi ako kanina eh. Bakit? Kasi, kayo ba mga kamisis, kapag inaabuso kayo, tuloy pa rin ba? Hindi. Parang hindi kayo galit, tuloy pa rin ba? Yung gawa tayo ng gawa, wala tayong napapakinabangan, okay lang ba yun sa inyo? No to paksili ka. Hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yan. Kaka-AI ng profile picture ng mga matatanda eh. Alam mo, yung paksilika na yan, kung totoo yung sinasabi nila, napakaraming trabaho ang maibibigay sa Pilipino. Kung totoo na hindi mauubos ang tubig at kuryente natin sa bansa, talagang yan ang maglalagay ng Pilipinas sa mapa. Pag totoo ang sinasabi nila. So, kailangan pa talaga siya sa atin yan. Ikaw talaga chismoso ka. Narinig ko lang kasi sakali pinag-usapan Ayan, nila. nakita ko. Dalawa na tayong, chumichismis. Okay. Okay, si Pera Godmother naman may napulot din na balita tungkol naman sa batang nakapulot ng cellphone. Kapag kayo ba nakapulot ng cellphone, anong gagawin ninyo? Come on! Come on! Magpakatotoo na tayo. Isasangla ninyo. Ay, nako. Itong batang ito,
isinole sa may-ari. Kaya deserve mabiyayaan ng 5K for you. Kapag ba ikaw ay nakapulot ng cellphone, lalo na yung pang-mayaman na cellphone, ano pong gagawin niyo? Kukunin ko, itatago ko. Ay, Joke! parang hindi joke yun. Isusurrender ko naman sa barangay para sila mag-locate kung sino ang may-ari. Oo. Pero parang pagkakasabi namin, pero parang nagdadalawang isip siya. Charot lang, ang cute naman ng baby na yan. May hinahanap akong isang 12 anyos na estudyante na nagpapatunay na wala sa edad ang katapatan. Dahil kahit na may pinagdaraanan ng kanilang pamilya, mas pinabuti pa rin niyang piliin kung ano ang tama. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Arjen! Naku, para naman nagulat kita. Ako ang iyong pera godmother. Naku, alam mo ba, ang dami ko narinig na magaganda about you, ha? Ichika mo nga sa akin kasi ang sabi sa akin, ikaw daw ay nagsauli ng isang mamahaling cellphone. Anong klaseng cellphone ba yung sinuli mo? Anong klaseng iPhone? iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Ikwento mo kung paano napunta sa'yo yung cellphone. Ano bang ginagawa mo nung araw na yon? Namalakad po. Tapos pag ano po dun sa manggaan, may cellphone. Kala ko lang po case. Cellphone pala 17 Pro Max. Curious ako. Nung nahanap mo ba siya, hindi mo ba siya naisip na akin na to? Isipin ko sana papapasok na no. Uwi na lang. Bibigay ko po kay mama siya magsole. Tapos nakita ko po yung nag-aari. Motor. Tapos ito po nabigay ko. Ano yung naramdaman mo nung nalaman mong yung anak mo isinuli yung iPhone? Nagulat nga po ako sa masaya po kasi hindi ko ma-expect na kasi na babalik niya din yun. Naalala ko sa dati, nasira yung cellphone niya. Gusto niya po ipaayos. Kasi kung wala pa nga kami budget. Kung nakaka-proud po na naibalik din talaga niya agad yung cellphone. Bilang tatlo kayong magkakapatid, di ba? Anong masasabi mo sa sakripisyo ng iyong mama para sa inyong magkakapatid? Hindi po kami napababayaan. At saka balita ko, ikaw daw ay scholar. Anong grade ka na ba ngayon? 7 po. 7. Ano ang pangarap mo paglaki mo? Police. Sa murang edad mo ay napatunayan mo na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting asal at katapatan. Kaya naman, alam na alam kong deserving kang maipakilala kay Ate Coring. Ready ka na bang sumama sa akin? Tignan mo ako, RJ, tignan mo ako. Sama ka sa akin? Let's go! Pero Godmother, where are you? Ate Coring! Kasama ko si Mami Joanna at ang napakamatapat na si RJ. Oh, uy, mag-nanay pa yung nandito. Oo. Wow, RJ! Naisip mo talagang isole? Mabuti alam mo kung sino, kanino isosoli yon. Opo. Bakit kilala mo yung nakaiwan? Opo, yung ano po, yung kilala ko po yun eh. Ah, ganon. May pangalan ba yung cellphone? Wala po. Ah, wala. Pero ikaw, may cellphone ka na bang ganon? iPhone 17? Wala pa po. Eh, hindi mo ba pangarap magkaroon? Hindi po. Hindi naman. Ganun ba yon? Ano ba ang nangyari? Nung kinuwento niya sa'yo, anong reaksyon mo? Ano ma'am, natuwa po ako Ate Coring kasi po hindi ko po na-expect na naibalik niya po yung cellphone doon mismo sa tao. Kasi po naghahanap po siya eh. Babalik-balik na po, nakarating na po ng Alabang, Espeletas, Concepcion. Hindi po nila makita. Tapos siya po, nakita niya po, akala nga po niya case lang po siya, dinampot niya po. Pagtingin niya, nagulat po siya, cellphone po eh. May profile po kasi ng tsinelas, kaya nalaman niya po yung May may-ari. tsinelas? Oo. Baka sa'yo yun, Ate Coring. Kaya nga. Nalaman po niya yung may-ari po ng tsinelas. Doon po sa duluan po namin sa may on-site po. Ano ba ang tinuro mo dito sa anak mo at ganyan yan kabait? Alam mo po, pinag-aaral ko lang, pinag-ano ko lang po na, pag hindi po sa kanila, ibalik po. Pag may mga nakikita silang mga bagay na hindi naman sa kanila, isauli po nila. Ayun. Yun po yung inaano ko sa kanila. Ikaw, may cellphone ka na ba? Yun, opo yung dati. Ano yung dati mo? Yung Redmi. Oo. Kumakandar pa Nasira naman. po. Hindi na po, nasira na po. Nasira? Sira po ng kapatid niya po. Ay, naku! Kailangan mapalitan. Ikaw, Ryle, ha? Ikaw, Ryle, ha? Ate Coring, tama-tama. Meron tayong brand new cellphone para kay RJ. Galing yan sa
ng mga kaibigan natin sa GPP Power Gadget Shop. Oh. Oy, thank you, GPP Power. You're so generous. Ganda yan Ate Coring, octa-core. O, hindi ba? O, kaya naman, mag-ano rin kayo, magpigin din kayo, meron kayong 5K for you. Deserve na reward ang mga ganitong bata, Ate Corinne. Yung nanay yung Mag-order ng food si Mother. Oo, ayan ha. Pwede yung pang negosyo, Nay. Pwede rin naman pang negosyo para tuloy-tuloy lang, hindi yung basta mauubos. Sabi mo, RJ. O kaya tuition. RJ. Ano gusto mo sabihin ka, Ate Corinne? Thank you po. Thank you rin sa inspirasyon. Joanna, RJ, pagpatuloy mo, kailangan parati ka mabait, ha? Okay, Pera Godmother, sino na naman ang deserving na susunod? Naku, Ate Corinne, bukas makikilala mo ang isang ina na inaalagaan ng kanyang anak na may cerebral palsy at ang asawang may epilepsy naman. Ang dapat nating mapakinggan ang kwento bukas. Ay, nako, talaga nga naman. Basta binigay ng Panginoon, kakayanin natin yan. Thank you ulit, RJ, Joanna. Thank you po. Thank you po. Thank you. Positibo man o negatibo, totoong iba na talaga ang mga kabataan ngayon, ano? Ang sunod nating bisita, bata pa lang, abay panay trabaho na. At nakaangat sa buhay dahil sa pagtinda ng tuwalya. Bimpo! Yumaman! Biro nyo yon? Sa hirap pa naman ang buhay may iba pang motibasyon ang pagsisikap niya. Kaya naman, pinusuan ng karamihan ang storya niya. Anong diskarte mo sa buhay? Walang shortcut, walang magic, puro sipag at tiyaga. Yan ang diskarte ni Juan Perez o mas kilala bilang YB Towel. At ngayon, eto na yun. Hard work truly pays off. Dahil madaming humahanga sa kwento niya. Bukod sa lumalago ang negosyo niya, napagtapos niya din ang kanyang girlfriend. Lahat yan nakamit sa pagtitinda ng towel. Ang sabi niyo sa hard work pays off at panalo sa love life na kwento ni YB. Welcome to Face to Face, YB and Gab. Ayan, hello. O, so, mag-boyfriend sila. Yee! Kiss nga, kiss nga. Ay, teka muna, sobra ka naman. Magagalit ang mga nanay at tatay niyan bago kayo mag-react. Alam niyo ba na nakapagtapos si Gabriela dahil sa pagtatrabaho ni YB? Oh, di ba? Kaya naisipan mong i-post ang kwento niya. Okay. Gaano katagal na kayong mag-boyfriend? Magti 3 years na po. Magti 3 years. Paano mo naman naisip? Teka muna, ano ba yung negosyo mo? Nagtitinda po ako ng mga towel, mga agaya po ng mga kitchen towel, microfiber at iba't ibang klaseng basahan. Iba-ibang klaseng towel. Oo, basta mga basahan po. Basta basahan. Opo. Ayun, di ba? Naku, gusto niyo ba malaman ang kwento nila? Maghintay kayo. YB, paano mo napasok naman yung pagtitinda ng tuwalya? Una po, hindi po talaga ako nagtitinda ng towel. Parang naakit lang po ako ng mga kaibigan ko ng taga Tayabas, Quezon Province po. Kaya parang nung mga panahon na yun po, parang tambay lang po ako, ganun. Kaya hinait po nila ako na sabi ba, gusto mo magtrabaho, meron tayong alam na pagkakaitaan. Kaya ayun, sinama po nila ako sa pagtitinda ng towel. Ganon. Dati tambay-tambay lang daw siya. Bakit ang pogi mo? May lahi po ako Anong lahi mo? Pakistan po yung dad ko. Pakistani. Ayun. Pogi, ano? Kaya saan ba kayo nagkita bumibili ka ng tuwalya? Hindi po. Talagang magkababata na po kami dati pa. Sa Quezon? Apo. Oo. Tapos? Tapos, yun po, nung lumaki na po kami, nagkaigi po kami ng parehong sitwasyon, gano'n. Oo. Nagkaintindihan po kami. Tapos, naligaw po siya sa akin. Hanggang yun, 3 buwan po siya naligaw sa akin. 3 buwan? Ang tagal din nun, ha? Si Ryle, ilan yung Umabot sa'yo? lang po ng 2 Wala kasi akong pamuna sa tuwalya
Yung pala kulang. Alam mo, sumubok kang magbenta ng tuwalya. Tama po. Baka sakali. Tama na po yung hindi cellphone. ba? Tuwalya na po. So, nakilala mo siya. Opo. Tapos nagkaigihan, ganon. Opo. So, mabuti, hindi masama yung naging impluensya ng mga kaibigan mo sa'yo. Kasi kung tambay, di ba, pwede kang mahila sa drugs, sa pagyosi, pag-inom ng alak. Kayo ba gumagawa ng tuwalya mismo? Yung iba pong mga produkto namin, gawang Pinoy, gawang Quezon po talaga siya. Tapos yung iba po parang ina-export na po galing Divisoria, ganun po. Ay, ganon. Pero karamihan po gawang Quezon po talaga, tinatahi po nila doon. At tinatahi. Tapos, magkano naman ang benta mo sa tuwalya mo? 30 to 25 pesos per pieces lang po siya. O sa maghapon ng paglalako ng tuwalya, magkanong kikitain mo doon? Depende po yun, ma'am. Kasi minsan porsyentuhan po ako. Kumbaga, sa isang towel, palagay ang akin po 10 pesos bawat piece. Parang So, mga ganun. magkano kada araw? Mga pang araw-araw nakita ko po siguro, meron po akong 600, 700 to 800 po. Ganun. Okay din, di ba? Okay din po, Mga ma'am. 6 to 800 pesos. Okay, so ang ginawa mo na lang, nagtinda ka na lang ng tuwalya. Itong pinasok mong ito, ang ibig bang sabihin, hindi mo na tinapos ang pag-aaral mo? Hindi na po, ma'am. Hindi na po. Ay, hindi siya nakapag-aral? Anong tinapos mo lang? Ano lang po, hindi na po ako nakagraduate ng elementary, ma'am. Ay, ganun. Hindi ka na nakagraduate ng elementary. Gusto mong bumalik sa pag-aaral? Siguro po, pero para sa akin, hindi pa po ngayon eh. Kasi, Hindi pa kaya. Kaya naman po, pero yung oras po, sobrang dami ko pong sa trabaho nga po, tulad po nun. Bakit may iba ka pang sinusuportahan? Wala naman po, sarili ko po. Tsaka, Ganon. Okay. Bakit hindi mo pilitin pag-aralin yan? Sabi ko nga po, pag ako naman yung nagkatrabaho, siya naman yung papag-aralin ko. Ganon. Opo. Ay, ang sweet. Ang sabi nila, Sakto Laila. to si Ivy. Sundot sa tanong na yan, Ate Corinne. To Miss Gab and to Sir YB, anong naging reaction ng pamilya nyo nung pagdesisyon na ninyong si YB ang magpaaral sa'yo? Miss Gab? Actually po kasi is hindi naman po sapilitan yung pagpapaaral niya sa akin. Kasi pinag-aaral po talaga ako ng family ko, ng parents ko. Kaso po, nung time na yun is kinapos po kami sa budget, sa mga bayarin sa bahay. Tapos sabi ko po, may time po na yung titigil na po talaga ako. Sabi niya po, wag kasi sayang. Kaya ang ginawa niya po, siya po yung nagpaaral sa akin. Wow! Paano yun? Kaya ng pagtitinda ng tuwalya yung tuition? yung pinapasukan naman po niya yung school, ma'am, parang, scholarship po, wala pong tuition fee. Kaya parang, mga Scholarship. binabayaran po. Ay, matalinong bata. O, hindi ba? So, pamapamasahe at saka yung baon po, sa tsaka araw-araw. uniform, mga ganun lang naman po. Talaga? O, ikaw naman, Ryle, ano sabi? Eto, madaming bilib online, Ate Coring. Sabi ni Sebastian Tan, sobrang tibay ng diskarte, isang patunay na walang imposible sa taong matyaga at malinaw na layunin para sa pamilya at minamahal. Saludo sa bawat sakripisyo at tagumpay na narating. Wow, di ba? Nakakataba ng puso, ano? Kumpara naman sa pamilya, Ate Coring, kahit sino naman po yata, maski naman po ako, gagawin ko yan eh. Ganun ba? Opo. Parang wala pa akong pinag-aral na boyfriend. Ganun ba? Ako rin, wala po. Ako wala din po akong pinag-aral na boyfriend. Hindi, pero siguro sayang nga kasi. Yes po. Umabot ka na sa kolehiyo. Yes Bakit hindi po. pa tatapusin? Ilang taon ka na? 20 lang po ako. 20? At ikaw? 23 po. 20. Pwede pa. Tatapusin mo yung grade school sa ALS. Alam mo yung ALS? ALS. Try na din po ng alternative learning system. Try na Oo, din. bakit hindi? Pagkatapos, meron ding high school. O, kakausapin ka namin para matulungan ka namin na matapos. Maraming Diba? salamat po, ma'am. Para makatulong naman kami, para magtulungan kayo pagdating ng panahon. Nako, magdahan-dahan ka, baka makawala pa yan, ha? O, ang laki na ng investment mo. Okay, nalaman natin kung bakit sumikat sa social media ang kwento ni YB at Gabriela at dahil doon, nagkaroon ng ibang trabaho bukod sa pagbebenta si YB Towel. May iba't ibang
branch na ngayon ng YB Towel. At bukod dito ay nagpapasikat pa siya sa social media. Ano pa ang target at pangarap mong gawin? Kumikita ka na ba sa YouTube mo? Hindi pa naman po actually, pero na-monetize na po yung sariling Facebook po sa... Yung Facebook mo Apo. nagmo-monetize na. Aba, hindi ba? Ano naman ang content nyo? Ano po ma'am, yung mga content ko pong ginagawa ngayon, karamihan po about sa pag-promote po ng mga iba't ibang brand, mga clothing brand po, kagaya po ng mga suit o ganito. Nagmo-model din po ako sa mga clothing brands po, ganun po ma'am. Karamihan po for raw clips ma'am, mga nag-outfit check po, mga ganun po. Ay, ganon. Parang nagmo-model-model. Naku ha, kaya ayaw mo nang bumalik sa pag-aaral eh. Kasi medyo kumikita ka na. Hindi ba dapat bumalik ka pa rin sa pag-aaral? Pero bata pa kayo, no? Ang mapapayo ko lang, mag-ipon kayo talaga, Gab. Hindi ba? Malayo mararating mo kasi maganda yung course mo. Ano nga ba ulit? BS Entrepreneurship. BS Entrepreneurship. Ibig sabihin, pwede kang magnegosyo. Opo, yes Magaling po. ka sa mathematics. Sakto lang po. Ha? Sakto lang? Okay, so, naisip mo one day na i-post ang kwento. Actually po ay popost ko po talaga siya kasi nakaka-inspire po talaga siya sa tao. Tapos sobrang sipag niya po. Talagang gabi po siya uuwi. Halos hindi na po kami nakakapag-usap sa sobrang babad niya sa trabaho. Ganun po siya. Ano yun? Nasa pwesto ka lang o umiikot-ikot ka? Ako po yung para street vendor, wala po akong pwesto. Baga, ginagawa ko po kasi, halimbawa po, nung nag-i-stay in po ako sa QC, parang halimbawa po QC to, papuntang Novaliches, malapit na sa Novaliches, nilalakad ko lang po ma'am. Kumbaga bayan-bayan po ako nila. Halimbawa po minsan po parang Batangas, Calaato, basta mga 3 bayan po, nilalakad ko yun, mga ganun po. Ganun po ginagawa. Highway po. Ganun, nag-uuli po talaga ako sa bayan-bayan. Ganon ba? Hindi ba delikado yan? Di Hindi naman. naman po, ma'am. Oo, tuwalya lang naman yung binebenta mo, di ba? So, nakakaraos kahit papaano. Pero sa bawat araw, uuwi ka din. Opo, uuwi pa rin po ako, ma'am. Kumbaga, biyahe pa rin po ako pauwi ng Tayabas, Quezon, ma'am. Nadala-dala mo yung ano mo. Opo, ma'am. Pero Ano ba? Naka-pushcart? naka-plastic lang po siya na kulay blue, ma'am. Tapos pag titinda ko na po siya, buhat ko po siya, mag-apon ko po siyang buhat, ma'am. Kumbaga, nasa ganito ko lang po siya, ma'am. Kumbaga, palitan na lang po kaliwat kanan. Nakakangawit. Nakakangawit din po, ma'am, kasi mag-aapon po tapos mainit pa. Oo, tas mainit pa. Oo, ang sabi, Ryle. Ito si Nanay Merlian po. Kanina pa siya inspired. Gusto niya magtanong. Ano po tanong niyo, Nanay? Tanong ko po, ano ang kadalasang pinag-aawayan ninyong dalawa? Paglalayas po ako, halimbawa, kasama ng mga tropa, ayun lang po yung pinag-aawayan namin. Kasama yung Sobrang tropa. liit na bagay lang. Alam mo, okay lang yun kasi para hindi ka rin mauwi sa bisyo. Ayan, o sana naman magtagal kayo. Laila. Sumama ka na lang kasi sa gala para... Eto, ate ko ring nako, etong si Kel De Leon, medyo iniintriga kayong dalawa ha. Sabi niya, marami ako nababasa na napagtapos nila ang mga nobya nila. Pero pagtapos nun, nag-iba ang ugali at humanap ng iba. Sana hindi katulad nung girlfriend niya, yung ibang babae. Ay, kasi di ba ang sabi sakit. niya, ate ko ring di ba sabi kanina ni Gab na napag-uusapan na nila yung mga plano nila. Nako, alam mo, ang payo ko dyan, papirmahin mo yan ng kontrata. Hindi ba? Kasi may investment ka na, entrepreneur, alam mo yon. Mangyayari ba yon? Sa sagot ko po dun sa comment ni ma'am is wala po sa isip na iwan ko siya or pagbalit ko siya or sumama yung ugali ko. Kasi sa totoo lang po, sobrang thankful ko po sa kanya sa mga ginagawa niya para sa akin. Wow! Wow naman. Eto, isa pang papuri, ate po rin galing kay Jojo. Sabi niya, good job sa'yo, YB. Pagmahal mo, kakayanin mo. Diba? Message nyo na lang sa isa't isa. Anong message mo sa kanya? Masasabi ko lang sa'yo ay galingan mo pa palagi kahit wala ako, magtiwala ka sa sarili mo. Isipin mo na palaging kaya mo ang bawat hamon at sana mas maging mabuti ka pa at mas marami pa tayong marating. Sana yumaman tayo. Ayun na. Sana yumaman.
naman, Gab? Sa akin naman po is sana magtiwala ka lagi sa akin at sa mga plano natin, yun lang po. Talaga ba? Ay, nako. O, sige. Hindi to wedding gift, ha? Magdala kayo ng barkada nyo. Papupuntahin ko kayo sa isang resort. Para makapagbakasyon naman kayo ng weekend. O, di ba? Sa Matabungkay. Ayan, di ba? So, Thank you po. kasi siya, mamimigay din siya ng tuwalya. Ayun po, ma'am. May mga free towel po kami para sa inyo, ma'am. O, diba? Pangunay po si YB na tiyaga at determinasyon lang. Kahit ano pa ang trabaho mo, kakayanin mong lumaban ng patas sa buhay. At dahil mapagbigay si YB, ayan na nga ang inyong mga tuwalya. Thank you, YB! Thank you. Oy, tawagan niyo ako. Papupuntahin ko kayo dun sa... Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Next na, lahat uuwing nakangiti dahil may pa-surprise si Ate Coring sa studio audience. Nakakuha ng ang swerte-swerte mo! Eto, simpleng negosyo idea. Homemade siomai sa Mrs. Wise. Konting sausaw dito at kagat. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Mga kanisis, may pamigay na tuwalya sa inyo, di ba? Okay. Pero ako naman, meron ding pamigay sa inyo. Dahil meron pa tayong Ate Coring Sure Prize! Sa ilalim ng inyong mga silya may nakadikit na papel dyan, iba-iba ang mga kulay. Pero wait lang, huwag kayong gagalaw. Titigan niyo muna ako ng taimtim. Ipikit ang mga mata, iwagayway ang mga kamay. At etong go signal ko, ready, get, set, go! Apat ang ating kategorya. Ang swerte mo, ang swerte-swerte mo, ang super swerte mo, at apakaswerte mo. Okay, mga kamisis, nakuha niyo na po ba lahat? Yes, meron na? Yay! Okay, sino ang nakakuha ng ang swerte mo? Tayo! Okay, dahil dyan, meron po kayong mga handheld fan! Okay! Sino naman ang mga nakabunot or nakakuha ng ang swerte-swerte mo? Meron kayong travel tumbler! Yay! Ayan! Okay, mga kamisis, sino naman ang nakakuha ng ang super swerte mo? Sino? Ay, nako. Super swerte talaga kayo. Meron kayong bigat! Ang bigat! Ang bigat! Ayan na! Okay! O sino naman ang nakabunot ng apaka-swerte mo? Eto na, Ryle, kaya mo yan! Meron silang Reseller package mula sa Isabel Excelente na frozen ang bigat! Ayan! Ang bigat yan! Congratulations! Ayan! Dito sa Face to Face with Ate Coring, lahat ng bisita may pampasayang Sure Prize! Congratulations! Next na, magnegosyo tayo ng patok na patok. Homemade siomai business sa Mrs. Wais. Sa halagang 3,500, Ate Coring, magkakaroon ka na po ng pambili ng ingredients, pambili po ng steamer. Magbabalik ang Face to Face with Ate Coring.
Isa sa napakabilis mabenta kung nag-iisip kayo ng negosyo ay siomai, di ba? Naging uso pa nga sa social media ang remix na kantang siomai, di ba? Ganoon siya kapopular. Pero naisip nyo ba na ito'y gawing negosyo? Ituturo namin sa inyo dito sa Mrs. Wais. Sino ba naman ang ayaw sa siomai? Pambansang pagkain ng mga estudyante, pati na din ng mga empleyadong matipid. Pero sa Wais na misis, hindi lang steamer ang umuusok, kundi pati kita. Gaya na lang ni Rina, na made with love at home ang ipinagmamalaking mga siomai. Madali lang. Unang-una, samahan ng pagdarasal, pagmamahal, at pagmamalasakit sa negosyo. Sa simpleng mga sangkap, kayang humulma ng masarap na negosyo. Pero ang pinakamahalaga ay ang diskarte at tiyaga. Siomai saya ang pamilya ni Rina. Kasama po natin ngayon, Rina Agustin, ang owner ng Rina's Homemade Siomai. Paano ka naman nagsimula sa negosyong ganito? Nawalan po kasi ako ng trabaho, ma'am, ng pandemic. Pandemic? Anong Opo. trabaho mo dati? Sa Shangri-La po. Anong Sa ginagawa Summer mo? Palace po, ma'am. Ay! Opo. Oh, Summer Naservan ko po Palace. kayo dun, ma'am. Ayun. Opo. So, alam mo na kung paano gumawa ng siomai. Yes po, opo. Okay. So, magkano ang panimulang puhunan? Sa halagang 3,500, Ate Coring, magkakaroon ka na po ng pambili ng ingredients, pambili po ng steamer. Wow. Opo. Talaga ba? Opo. Steamer, ingredients, ando Yes na lahat. po, opo. Okay. At kayo na mismo ang gumagawa sa bahay? Yes po, ulti po yung siomai wrapper po namin is homemade din po, gawang Okay. bahay So, din po. 3,500, magkano ang kita? Dumoble po yung kita ko noon, Ate Coring. So, hindi ko rin po alam na tinangkilik po ng aming mga kapitbahay, nila kuko po, kami po pamilya, mama ko po, kapatid ko. Talaga, paano kayo Opo. nagbebenta online? Opo, yes, online po. Gumawa po kami ng page and then nilalako ko po siya. Meron po kami mga food cart po. May Opo. food cart din sila. Sosyal! Biro mo yung 3,500, naging 7,000. Yes po, tas lumago po yun. Ayun, kaya Opo. nakakabilin siya ng mga ganito. Ayan, tingnan mo naman ang mga alahas. Fake lang yan, ma. Ay, Ate Coring. Hindi ba? Okay, ito ang mga itsura niya. So, bibili ka ng mga wrapper na ganyan. Yes. Nabibili na ito ginagawa ready-made. po na. Ginagawa, ginagawa opo. niyo rin. Homemade din po siya. Okay, tapos ito, Ground pork po. ground pork, Yes. tapos titimplahin. Yes po, pagsasama-samahin lang po siya. Huwag na natin pakita yung timpla kasi wag secret na mo po. yan. Yes po. Okay, so lalagyan lang natin siya ng White onion po, oyster, sibuyas, and then oyster po, oyster sauce, and white pepper. white pepper, Tapos, asin, yes po, at potato flour. potato flour at itlog. Yes Ayan. So tapos, ikaw nga pag-wrap ka nga ng isa. Tingnan ko nga kung paano mo ginagawa. Sige po. Ayan. Yan, so ganito po siya. Paano yan? Measured mo na siya. Alam mo na ang gagawin Opo. mo. Yan. Sa amin po kasi, ma'am, hindi siya nakaiba. Ay, ate ko rin nakaganto po siya. Babalot po namin siya. Ay, pag ganito. ang dali. Yes po. Opo. Gaganunin mo lang, Gaganon lang po siya. Ayan na po ayan siya. na. Tapos steam na. Yes po. steam Ayun, po. at eto na ang finished product. Diba? Lalagyan mo ng crispy na garlic and toyo. Opo. Okay. So ito na ang masarap. Ito na ang favorite part ko, yung titikman na natin. Ayan. Konting sausaw doon, konting sausaw dito, at kagat. Wow! Gusto ninyo? Pa-experience! 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 Wow! Tara! Dali! Pila lang tayo! Bila mo, bila mo! Uunahan ko po kayo. Oh, pila! Dalawang pila! Yay! Ayan, ito na ano. Winner! Ayun po! Ayan, dalawa na natin si Madam. O diba, ang saya
may pagkain pa, hindi ba? Kailan ko naman kayo makikita ng face-to-face? Sa mga nanonood sa bahay ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan sa Lunes. Ang aksyon di lang para kay Mister. Kilalanin ang mga matitikas na stunt woman. Tama na! May 3 kamisis na naman tayong pasasayahin sa K-Arawan, K-Sayahan. Mula sa buong face-to-face with Ate Coring, maligayang karawan sa ating mga celebrant. At syempre, abangan pa ang mas maraming surprise. Susubukin ang galing natin sa simple pero malarestong pansit canton. At ito ang face-to-face with Ate Coring, harapang kwentuhan at usapang walang iwanan. Face-to-face, solusyon ay hanapin. Face-to-face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face-to-face. Sa buhay, minsan problema ay di maiwasan. Swerte